patuloy na sumusuporta po sa ating channel. At congratulations po at naitawid natin ang 2025. At ngayon naman po, meron naman tayong bagong taon kung saan marami na namang magiging pasabog, marami na namang magiging issue na pag-uusapan, marami na namang mga kasinungalingan na sasabihin ng mga Duterte. Siyempre, matik na yun guys, hindi na siya magbabago. Oo, kasama na yun sa kwentuhan. Pero mga kababayan, bago tayo tumungo sa 2026, natin pong balikan ang mga naging pasabog ng 2025. Oo. Ang gagawin po natin mga kababayan, hahatiin po natin per quarter ang mga videos po na mapapanood nyo. Part 1. Sa atin pong live stream kada buwan, January hanggang December ng 2025. At kayo na po humusga mga kababayan, ano po ba ang pinaka-favorite nyong naging issue nitong nakaraang taon? At ano po ba ang inyong inaasahan na mariresolba sa 2026? So mga kababayan, panoorin po natin. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see you po sa susunod po natin. Digongong Duterte tungkol sa mga blank items ng BICAM. Uminit ang diskusyon tungkol sa 2025 national budget matapos questionin ni Representative Isidro Ungab at dating Pangulong Digongong Duterte ang legalidad nito dahil sa pagkakaroon ng mga blank items. Ayon sa kampo ng mga Duterte, ang mga ito ay pagbabalik ng pork barrel na labag sa batas. Hindi naman ito inurungan ni Senate President Chis Escudero na direktang humamon sa mga kritiko na magsampa na lang ng kaso sa Supreme Court sa halip na dumaan sa ingay kung talagang naniniwala silang illegal ang budget. Nanindigan si Presidente Bongbong Marcos na walang blank items sa BICAM. Sinundan pa ito ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang nagpaliwanag na imposibleng magkaroon ng mga blankong items sa BICAM. Balikan natin ang mainit na topic na ito noong January 2025. Ang tawag dito, ang BICAM report is only an internal document. Pangkani-kanila lang yun. It's an internal document. And the value of the bicameral conference is not the BICAM report, but the General Appropriations Bill. Yun ho ang titignan. Yung General Appropriations Bill. So, kaya ho tinawag na fake news. Maglagay daw sa alanganin sa operasyon ng gobyerno
Ang itinuturo ng ungab na maling proseso ang pagsisingit-anya ng ilang mga halaga sa budget kahit tapos na ang Kongreso sa legislative process dahil naratipikahan na ng parehong sangay ng Kongreso ang report ng Bicameral Committee ng may mga blankong probisyon. For me, uncharted waters pa to. Kasi you can only have a reenacting budget pag walang na-approve na budget. May na-approve na budget i-declare invalid. Or magmamadalian ko. Tingnan niyo yung kabalbalan nito ni Congressman Ungab. O di may problema ka ngayon. Magpapa-invalidate ka ng budget na pirmado na using a BICAM report as proof of invalidity. May problema ka ngayon. So mali rin yung sinasabi tayo. Dalawang magkaibang dokumento ang tinutukoy No. nila. Yung isa, yung BICAM report, na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GLA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman nasa siya yung gap? blanco Kaya niyo pag-usapan yung gap? Yung GLA mismo na napirma. Yung gulat-gulat yung BICAM kung bakit nakalusot na may mga blankong amounts. Kami yung enrolled bill, nakita niyo po yung enrolled bill. Ano naman? Wala na po siya. Wala. Kasi syempre nga, yung napirmahan na napuno na. Niratipikahan ng Kongreso noong December 11 ang panukalang budget at December 20 nila ito isinumite kay Pangulong Bongbong Marcos. December 30 na nang pirmahan ng Pangulo ang national budget. Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, hindi bababa sa 138.36 billion pesos ang katumbas na halaga sa GAA ng mga nakablangko sa BICAM report. 110
masusurpresa kung magdideklara rin ng martial law si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Wow. Wow! Hindi raw siya bababa? Oo. Pagkatapos ng one term. Pareha na sa iyang tatay, magkagubot na punta. Wow. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Pareho sa iyang papa. Pag martial law, why election? The lowest po siya ng 7 trillion US dollars. 7 trillion pesos pala, sorry. Kasi alam nyo, si Ben Joko, siya yung BSP chairman ng Bangko Sentral noong panahon ng Digong. Sila rin yung bumibili ng ginto. Sila rin yung nag-offload ng ginto. Sila yung nag-offload ng ginto. So pag in-offload yan, papasa yan sa treasury. So ngayon, hindi natin alam kung ano na nangyari ngayon. Bakit din maganda na si Ben Joko nang sumagot ng issue natin sa ginto? Kasi siya rin ang naging finance secretary, unang-unang finance secretary ni PBB. So, yun yung si Ben Joko talaga maganda pagsalita. Kaso mo hindi nagsasalita. Tahimik na yata ang buhay. Parang nasa private na yata siya. Sorry, People's Journal. When you said you will take this seriously, what do you mean by that? Will the government file charges against the former president? Hindi naman po. Sasagutin lang namin yung mga Basic. joke na lagi niya sinasabi. Since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod sasabihin na naman ng mga ay walang iba kung hindi ang pag-aresto at pag-surrender kay Rodrigo Roa Duterte at pagpapadala sa ito mga kababayan dahil for the longest time sa tinagal-tagal ng panahon ninais po ng gobyerno ng Pilipinas na magbigay ng katarungan sa mga naging biktima ng war on drugs. At dahil si
seen boarding a small aircraft Tuesday night after spending a day at Villamor Air Base following his arrest. The said aircraft will reportedly bring him to The Hague, where he will face trial before the ICC. Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Pag ganun, natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?